Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi ko na po iisa-isayin yung mga babatiin ko dahil baka po magkalatayan. Ako naman po yung naatasan na mag-ulat tungkol sa implementation of ARAL program bilang coordinator po ng ARAL program. Bago po yun ay bigyan po muna natin ng kahulugan yung ARAL program. Kapag sinabi natin ARAL program, okay, the Academic Recovery and Accessible Learning or ARAL program is a national learning intervention initiative in the Philippines mandated by Republic Act number 12028, implemented by the Department of Education or DepEd. That offers free specialized tutoring to students, particularly in the kindergarten to grade 10. Ibig sabihin po, itong ARAL program ay hindi lamang sa high school, kundi from elementary po to junior high school. At syempre dito sa ating school po, ito ay nakapokus dun sa ating grades 7 to 10. And struggling with reading, mathematics, and science. Pero ngayong school year po ay nakapokus po ito sa ARAL reading na kung saan ay ang subjects na kabilang dito ay Filipino and English. At ang tawag po sa program na ito ay ARAL reading. Ano po? And it aims to bridge learning gaps and provide tutoring. And as you can see po, nung last September 16 and 17, kami po mga kaguruan ng English at Filipino ay umattend po sa capacity building ng tungkol po dun sa ARAL program. At after po na pag-attend natin doon ay agad-agad po kami nag-meeting ng aming mga kasamahang teacher tungkol po doon sa gagawin namin ARAL program. At bagay po dun sa inattendan namin na seminar ay agad-agad po kami nagplano mga teachers tungkol sa ARAL program. Bagay po sa naging resulta nito, nung mga binanggit po sa iyo kanina ng mga guro sa English at sa Filipino na kung saan ay sina Ma'am Cristel at si Ma'am Carmela, yung mga binanggit po nila na under frustration, ito po yung isinama namin doon sa ARAL program. At batay po doon sa mga kakayahan ng mga mag-aaral ay igilin po namin sila kung sino po yung kabilang doon sa ARAL reading na kung saan. Dahil po yun, meron po kayo tinatawag na ARAL basic at yung ARAL plus. Kapag sinabi po natin ARAL basic, ang target po nito ay yung mga non-readers. Ano kahit po tayo ay nasa high school na, meron pa rin po tayo dito mga mag-aaral na non-readers. Kapag sinabi po natin na non-readers, ito po yung mga mag-aaral na wala talagang knowledge or hindi marunong magbasa. Nakakalungkot po ano na nakarating po sila ng high school na hindi po sila marunong magbasa. At yung target naman po, o yung ARAL plus naman po, ang target po nito ay yung mga emerging readers for fluency and comprehension. Ibig sabihin, sila yung mga mag-aaral na nakakabasa, ngunit hindi na nauunawaan yung kanilang nababasa. At bakit po dun sa kinaganda naming seminar, ay ang sabi po ng mga facilitator doon, kung sakali na yung mag-aaral ay nasa ARAL program, pwede rin po natin silang ibagsak. Ano, bakit po natin pwede ibagsak? Kasi kung yung bata hindi marunong magbasa, paano niya maiintindihan yung mga sinasagutan sa iba't ibang subject? Kung Filipino pa nga alam ko, hindi niya na maiintindihan, paano pa yung English, yung science at yung math. Kapag marunong po tayong magbasa, syempre naiintindihan po natin yung binabasa natin. At yung mga tanong, lalo na sa exam o sa pinapagawa ng mga guro, ay masasagot natin. Kaya kung yung bata hindi marunong magbasa, hindi na naiintindihan yung kanyang binabasa, hindi niya masasagot yung tanong ng mga guro. And ito po yung ginawa na program. Pagkatapos po namin naman sa seminar, ay agad-agad po kami nagpatawag ng meeting dun sa mga magulang na kasama yung kanilang mga anak dito sa ARAL program. At ito po ay ginanap noong September 22. Pero hindi po agad-agad siya na-implement ng araw na yun. Kasi kung natatandaan niyo po, half day naman po ang pasok nito dahil noong hapon po ay ginanap po yung parang hapagkainan na alas 3 po ay sama-samang kakain yung pamilya. Ano, kaya na-implement po
po ay sa araw ng Lunes hanggang Webes. Diba nabanggit naman po kanina ni Ma'am Carmela na 4 days lamang po siyang isinasagawa. At ng mga naunang buwan po, ito po ay isinasagawa tuwing 3:30 to 4. Pero nagkaroon po siya ng adjustment nitong January na dahil kung papansin po natin, kapag 3:30 na, yung mga bata ay parang lagi silang pauwi. Parang ang unfair naman po kapag may iwan yung mga nasa aral program. At minsan po, distracted sila. Kung hindi po ninyo alam, yung sa aral program po ay hindi po alam ng ibang bata kung sino yung mga kasali doon kasi yun po ay confidential. Para maiwasan din po yung discrimination na matatanggap ng mga bata. At meron pong mga classroom o mga lugar na kung saan nakaatang doon sa mga teachers ng language kung saan sila magkuturo. At doon sa lugar kung saan ako naka-assign ay nakikita ng mga bata na nag-auwian na yung kanilang mga kamag-aral. Parang napapansin ko po na imbis na mag-focus sila doon sa kanilang binabasa, doon sa kanilang ginagawa, ay distracted sila kasi gusto na rin nila umuwi. Kaya maganda rin po yung naging adjustment na from 3:30 to 4, ang naging oras na po niya ay 10:20 to 10:50. Ibig sabihin po ay 9:20 to 9:50. Ibig sabihin po, sinasagawa po yun kapag time ng recess. At kung mga pahuli po, pwede na po kami mag-pull out ng mga bata para mas natutukan po namin sila. Kasi kung tutuusin, yung 30 minutes na pagpapapasa dun sa mga mag-aaral ay napaka-easy. And ito na po yung naging bilang ng mga bata. Kung mapapansin niyo po dyan, sa non-readers, meron po tayong 7. Ibig sabihin, from grade 7 to 10, meron po tayong mga mag-aaral na 7. Meron po mga bata. And sa basic, meron tayong 31 na students at sa flat ay meron tayong 3. At kung mapapansin po ninyo, meron po tayong 6 na language teachers. 2 po sa English at 4 sa Filipino. At sa non-readers, meron pong isang teacher na naka-assign. Ibig sabihin, yung 7 bata na yun ay isang teacher na naka-assign. Tapos, dun sa ating basic po ay 4 yung teacher at dun sa ating plus ay mayroong 1. Dito po yung mga patunay na nag-conduct ang ating paaralan ng aral program. At kung kayo po mapapansin yung mga mukha ng mga bata na nandiyan ay may tabon. Ano po kasi bawal po makita ninyo at confidential po yung mga yaan. At sa aking experience po ay parang sobrang challenging ng part kasi sa akin napunta yung non-readers. Parang ako yung nagsuggest sa mga kasamahan ko na magbunutan kami kasi parang ang unfair ng bagay, ibibigay mo sa ganito. And then ginawa po namin, nagbunutan kami at sa akin napunta yung mga non-readers. Parang challenging sa akin kasi hindi po ako sanay sa approach na pang-elementary. Ano po, nasa high school po tayo, di parang magiging back to basic po tayo na mag-sounding, halimbawa ay, ganun ka. Parang may sounding siya, parang siyang pang-kinder, pang-elementary. Kaya parang hirap ako. Pero syempre, meron po tayo iba't ibang mga materials na ginagamit. Minsan po nagpapakita ako ng mga larawan, nagpapanood ako sa kanila ng mga video para mas makatulong po, para mas mapaunlad yung kanilang kaalaman. At noong December 2025 po, nagkandak naman po kami ng MOSY. Yung MOSY naman po, ito po ay para masukat kung yung mga kasali po ng BOSY ay nag-improve. At bakit po ito sa ikinandang namin na MOSY, nabawasan naman po yung bilang ng mga mag-aaral na kasama sa nung BOSY. Dati po, sa non-readers, meron po tayong 7. Di sabihin po, nabawasan po siya ng 1, kaya sa non-readers, 6 na lang. Tapos, sa ating pong frustration na basic, 31, wala pong nabawas. At ito sa ating reader o sa ating class, yung dating 3 ay wala na. Ibig sabihin ay pwede na silang makagraduate noon dun sa ating aral program. Ibig sabihin po yung aral program po, may naging improvement yung mga bata. Malaking tulong po ito sa ating mga mag-aaral. At pagdating naman po ng EOSY, kung mapapansin niyo po, dito sa non-readers natin, meron tayong 7. Pagdating ng EOSY, meron tayong 5. Nabawasan na ng 2. Dito sa basic, meron tayong 31, naging 10. At dito sa ating plus, ito naman po wala na talaga siya ng MOSY. Pero kung mapapansin po ninyo, ang kabuang bilang niya, simula ng umpisa, from 31, noong BOSY, noong June,
ano po, ay nung katapusan po ng ating pasukan, siya po ay naging 15. Pero hindi po